Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, bigyan natin ng konting reaction yung naging vlog ni Kalingap Ian sa Vidrose, no? Vidrose, Davrose, ano ba talaga? Pero narinig ko kay Rab, Vidrose ang tawag niya. So, Vidrose na rin ang ating itatawag. Dito nga, sa team up ni David at saka ni Rose Ann. Ito po yung na-vlog ni Kalingap Ian sa second channel ni Kalingap Rab, ang Rab Matubang Vlogs. Kahit marami ang sinasabi nating umaayaw sa, dito nga, sa tandem ni David at saka ni Rose Ann, pero hindi natin maikakailan na marami rin ang naaaliw, no? Marami rin naaaliw kasi kung ang pagbabatayan natin yung dalawang videos na ginawa, no? Para dun sa channel ni Kalingap Rab. Una nga yung short video, and then yung eto na nga, ano, yung sinasabi natin o yung bibigyan natin ng reaction video. Ang ako sa akin lang, ano, ang pakiusap ko lang doon sa mga supporters ni Rose Ann na hindi bet ang pakikipag-tandem ni Rose Ann kay David. Sana po lawakan naman natin ang ating pangunawa. Kasi hindi naman po ibig sabihin na, actually, in-explain naman nila Ian yun di ba? Nila Kalingap Ian dun sa vlog na ito po, yun po, ginawa nila hindi para, hindi po yung love team. Kung hindi, gusto lang nilang pasayahin si Rose Ann. And at the same time, yung pagpapasaya nila kay Rose Ann, maraming mga viewers ang naaaliw o na-entertain sa kanilang ginagawa. Nakakatuwa naman talaga kasi si Rose Ann talaga natural comedian yan Tulad nga ng sinabi ko, kaya nga nagugustuhan ko si Rose Ann, parang kahit na kanino mo isama, kahit na saan mo ilagay, parang magsishine siya. Kasi nga, likas sa kanya yung pagiging pagiging comedian, hindi siya nahihiya, lista siya, bibo siya. At the same time, ito naman si David, kuya ng bayan. Kasi 'di ba, parang pareho sila ni Ian. Sila talaga yung parang kuya, second kay Kalingap Rab, Ian, tsaka si David, ang kuya ng lahat ng Kalingap Angels. So, hindi naman po porke binablog silang dalawa, ang ibig sabihin ay love team na. Iba po kasi yung love team. Ang love team po kasi ay mayroong love angle. Wala naman po puro good vibes lang, di ba? Nakakatawa. Tignan nyo naman yung mga vlog, di ba? Wala namang mga ano-ano dun, loko-lokohan lang, biro-biroan lang. So, wag naman po kayong wag naman po kayong parang nagagalit. Kasi meron pa akong mga nababasa na parang may threat sila na kapag daw itinuloy ang vlog o ang tandem ng David at saka Rose Ann, ay mawawala ng sponsor si Rose Ann. Bakit naman po? Bakit naman po natin gagawing parang pananakot o threat yun na hindi mabibigyan ng tulong si Rose Ann pagka iblinag sila ni David? Di ba parang napaka-unfair naman po kay Rose Ann noon? At saka doon sa, hindi lang kay Rose Ann, kung hindi doon sa mga ibang fans ni Rose Ann na naaaliw lang, no? O na-entertain doon sa ginagawang vlog ni David at saka ni Rose Ann. At saka di ba po, pagka halimbawa gusto natin tumulong sa isang tao, hindi po natin kinakailangan dapat lagyan ng kondisyon. Na kapag hindi nasunod yung kondisyon natin, ipo-pull out natin yung tulong. At yun po ay sa opinion ko lang Sa opinion ko lang naman po yun. So, isa pa nga po, niliwanag naman po, diba doon, na hindi love team si David at si Rose Ann. Kasi si Rose Ann na nga mismo ang nagsasabi na sa ngayon, ayaw niya pa munang ma-involve o mag-love team dahil talagang gusto niya mag-focus talaga sa kanyang pag-aaral. And besides, meron pa nga po pala, yung dyan din sa vlog na yan, na itanong ni Kalingap Rab kung meron na nga raw bang maali-aligid o maniligaw, nabanggit ni Rose Ann dyan na may nagpaparamdam na raw nga sa kanya. And
masasabi natin na yung parang ang tinutukoy niya dyan ay si D. Kasi tatlo lang naman yung binanggit dyan ni Kalingap Ian, di ba? Si Pong, si D o si David nga. Sabi ni Roseanne, sinabi na nila na hindi si David yun kasi mismo sa bibig ni Roseanne, sinasabi niya, kuya niya si David. Yung mga, kumbaga yung mga clue, talagang tumutugon kay D, lalo na nung sinabi niya na kaka-birthday lang, tapos diba, initial D, hindi na si David yun, tatlo lang naman yung binanggit ni Ian, di si David, ay si D na yun, and yun nga raw, nagpaparamdam, nagme-message, hindi naman po siya nagpapaka-KJ ako sa mga D-Rosa, kasi alam ko naman, marami kasi mga D-Rose din na umaten o napanood ang live ni D at nilinaw niya. Hindi naman niya tinanggi yun na nag-chat siya kay Roseanne at nagpadala siya ng voice message. Pero sabi ni D, yun ay may kinalaman sa audiobook na parang nag-order kasi yung isang sponsor ni Roseanne at ni-request na siya na yung magpadala kay Roseanne. Tapos yung voice message na tinutukoy, yun daw po yung voice message na yun, kinuha niya rin doon sa audiobook. And then yung picture po, na parang meron silang picture ni Roseanne, ayan po, no? Yan daw po ay kuha nung birthday ni Grace, kasi nga, parang may kinalaman pa rin doon sa audiobook. So sabi niya, nothing's naman daw, wala naman daw dapat na, wala naman daw, basta tungkol lang daw sa audiobook, sabi niya. Pero wala naman daw siyang dinidine, wala naman daw siyang aaminin. And then, kahit yung kay Dara, wala naman din siyang inamin. Basta, ang gusto ni Di is magkakaibigan ng lahat. Ang bottom line niyan is makatulong. Kumbaga, maging rin siya, maging daan siya para makatulong sa mga beneficiary ni Kalingap Rab. At yan nga ay si Dara at saka si Roseanne. So, ayun lang po, sana wala ng intriga and maganda, ako nagagandahan ako doon sa tandem ng David at saka ng Roseanne kasi nakakatawa naman talaga. And ngayon, kung magkakaroon ng vlog ang D-Rose, di supportin natin. Lahat supportahan natin kung ano yung makakapag-entertain sa atin, kung ano yung makakatulong sa mga beneficiaries, di ba? Ganun na lang po sana. Kasi ang dami ng issue masyado sa Kalingap, di ba? Ang init-init, huwag na po tayong dyan, makisali sa mga issue na yan, no? So, yun lang po, mga Kalingap. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-iingat po tayong lahat. Ang pag-ingat nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo